Amen. Salamat po sa mga awitin na ating napakinggan. Tayo po yung mag-uumpisa. Pangunahan ko po kayo sa isang panalangin. Tayo po yung magsimula. Panginoon Diyos, kami po yung muli nagpapasalamat sa oras na to, sa araw na to muli. Panginoon, salamat at kami po yung muling tinipon nyo at nagkaroon ng pagkakataong makikapakinig ng inyong salita. Tunay nga po, pagpalain niyo po ang araw na ito at ang oras ng aming pagsasama-sama. Hawakan niyo po ang internet namin. Hawakan niyo po ang signal at ang panahon. Salamat po sa bawat isa na nakapiling namin. Pagpalain niyo po muli ang aming Elder Ruben na pangungunahan kami sa inyong mga salita. Kayo po ang aming makita, marinig at makilala sa kanyang mga salitang ihahayag ngayon. Kaya muli, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Maunawaan ang mga salitang maihahayag ngayon. Kaya, Panginoon, samahan niyo po muli kami sa nalalabing oras ng aming pagsasama-sama at naway mabunga po muli ang aming online services na ito, Panginoon. Kaya wala po kaming pagbabalikan ng papuri at pasalamat, kundi sa inyo lamang sa tanging pangalan na si Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po, morning. Tayo din po, pwede na po tayong pangunahan ni Elder Ruben sa exhortation at sa text reading. Amen. God. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa bawat isa. Welcome po ang lahat. No? At, morning po, Elder. Morning po sa bawat isa. Good morning, Deacon Jason. Good morning, Jonathan, Ate Virgie. Webby, good morning. Okay, good morning. At Elder Tony and Ate Lourdes, magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula ay samahan po ako sa may isang panalangin. Ilan Diyos, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming pinupurihan, niluluwalhati at pinatapila sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Laki po ang pasasalamat sa dakilang araw na ito, pinagpalang araw na ito, dahil pinagkalooban mo ang bawat isa ng mga kaniika, Panginoon. Maraming salamat po. At sa amin pong paglapit sa inyo, Panginoon, hindi po kami na pagpapatawad mo sa mga nagawa namin na naisip at nasabi namin na hindi lubid-lubid sa inyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. At amin pong inaampi ng pagpapatawad mo at sa pamamagitan nito, kami malayang makalapit sa trono ng inyong pagpapala, Panginoon. At lupuin mo po ang bawat puso ng bawat isa upang unawaan namin ang nais mong iparating sa bawat isa sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong pong salita at sa pagbasa nito. Salamat po. Panahan mo nga po ako, Panginoon. Bilang inyong lingkod, gamitin mo po ako bilang empty vessel, Panginoon. At tumahan mo po ako, Panginoon. Pinibigyan ako na kung wala ka sa akin ay wala akong magagawa, Panginoon. Kaya I am totally dependent on the power of the Holy Spirit na magbibigay ng mga salita mo sa araw na ito. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So ang ating pong topic sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay patungkol sa pag-ibig niya. At ito po'y hango sa Matthew chapter 22, verse 37. At pinamagatan pong love God with all your heart. Amen. So sa pagbasa po ng Matthew, nakita po ba yung screen? Opo.
Sabi po sa Matthew chapter 22 verse 37, sa Tagalog, pag-usahin ko sa Tagalog, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang una at pinakadakilang utos. Amen. So, titingnan po muna natin yung definition. Yung loving God with all your heart ay nangangulugan po ito ng ibigin ang Diyos sa buong pagkatao. Love God with entire being. At ang ibigin ng Panginoon ng buong puso ay nangangahulugan naman ng mahalin siya kahit na ang iyong mga panalangin ay hindi sinasagot tulad ng inaasahan mong mangyari. Amen? Praise God. Nag-e-echo raw po. So, ganon din naman ang yung ating reference verse ay sa Deuteronomy chapter 5, chapter 6, verse 5. Sabi po doon ay makinig ka, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. So, paano nga po ba natin malalaman na si Jesus ay nasa ating mga puso? Sa pamamagitan po ng ating paniniwala, pananampalataya, sa pagpapahayag ng kanyang kapatawaran ng mga kasalanan sa pangalan at dugo ni Jesus na ipinangaral sa iyo ng mga o sa atin ng mga mananampalataya. Katulad halimbawa ng isang tao na may banal na espiritu, sa gayoy napatawad mo rin ang iyong mga kasalanan sa langit at pagkatapos ay ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya, paniniwala, na walang pasubali. Kaya pagkatapos ay makakasiguro tayo na si Jesus ay nasa ating puso o nasa iyong puso. Meron pong nagsabi sa isang quote na Jesus does not want our service if He cannot help us. Kung hindi nais ng Panginoong Hesus ang ating paglilingkod, kung tayo ay wala sa Kanya o hindi tayo kaisa niya o wala tayong intimate relationship sa Kanya, He does not need our service, but He wants us. Jesus gains nothing from our hard works if He does not have our heart. So napakahalaga po na ang Panginoong Hesus ay nasa ating puso. Kung wala siya sa ating puso ay wala tayong magiging sa Kanya. Wala tayong hindi niya tayo kailangan na magkaroon ng relasyon kung wala siya sa ating puso. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng Jesus sa ating puso upang yung relasyon natin ay magkaroon ng kahalagahan. Being fully devoted means having a love that occupies a lot of our waking thoughts. Sinasabi po dyan na yung pagiging ganap na nakatuon tayo, lagi sa Panginoon ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang pag-ibig na sumasakop sa marami sa atin na nagpapagising ng kalooban, na nakaka-apekto sa karamihan sa atin, sa ating mga desisyon,
impacts the majority of our decisions, causing us to make lavish sacrifices, energize our lives, and rearrange our priority. Nagdudulot sa atin na gumawa ng mga dakilang sakripisyo, mahalagang sakripisyo upang pasiglahin yung ating buhay at muling ayusin ang ating mga prioridad sa ating buhay. Sinabi po sa 1 Chronicles 28 verse 9, ang paglingkuran siya ng buong pusong pagsamba at may isang handang isip sapagkat sinusuri ng Panginoon ang bawat puso at naunawaan ang bawat motibo sa likod ng mga iniisip natin. So, purihin ng Panginoon. At sa ating pong topic ngayon, ang banal na Espiritu ay samahan tayo, papaliwanagan tayo patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Love God. At ang una po natin pag-uusapan ay kung paano ba ito mga isang katuparan o maranasan ng bawat isa sa atin. Talk to God aloud and with emotion. Ano po? Sinasabihan po tayo rito sa number 1, makipag-usap tayo sa Diyos ng malakas at may emosyon. Mayroon po mga iba-ibang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. At ang sinasabi po dito ay bold. Maging bold tayo. Emotional sa pakikipag-usap sa Panginoon. Actually, naranasan ko po ito nung ako'y dumaan sa pinaka mabigat na pasanin. Nung panahon tayo'y wala pa sa Panginoon, ay naranasan ko po itong sumigaw sa Kanya, umiyak sa Kanya, maging emotional. So sabi po sa Psalms chapter 3 verse 4, to the Lord I cry aloud and He answers me from His holy hill. So, huwag po tayong mahiyang umiyak sa Panginoon ng may boses para sagutin yung ating mga kahilingan sa Kanya. At sinabi rito yung Kanyang answer galing pa sa banal na burol, sa mountain hill. Sabi po sa verse, Psalms chapter 3 ng verse 7, arise, O Lord, rescue me, my God, slap all my enemies in the face, shatter the teeth of the wicked. Hallelujah. Sabi niya, bumangon ka. O Panginoon, niligtas mo ako, aking Diyos. Sampal sa mukha ang lahat ng aking mga kaaway ay ialay mo, ay gawin mo. Basagin ang ngipin ng mga masasama. So, pwede po natin i-apply ito kung tayo mayroong mga mabibigat na trials na alam natin na gawa ng dyablo. Hindi ito gawa ng Panginoon, balik alam natin na ito ay inalaw ni God for the purpose na tayo ay bigyan niya ng kalakasan, ng patatagan. Nung ako'y nandoon sa SKM Kaisyo, ay senior ni Pastor Allen yung patungkol dyan na tinawag niyang pagtitining. Tinitining ang bawat isa sa atin kapag tayo dumadaan sa ganyan. Sabihin, dinadalisay, katulad ng isang diamante na ginagamitan ng matalas na pangtapyas upang lumabas yung kinang, ganoon yung ginagawa sa atin sa pagbibigay ng mga pagranas ng mga
pasakit, pagsubok. So ito'y paraan ng Diyos upang tayo'y maging matatag sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Our fears always look smaller when we bring them out into the light. Ito po yung sinabi sa B. Tell God the greatest desire of your heart. Kailangan natin ipahayag sa ating Panginoon kung ano yung pinakananais natin. Yung pinakadakilang mga hangarin ng ating puso ay dapat ating ipahayag sa Panginoon. Sabi po sa Psalms 25, chapter 25, verse 20, guard my life and rescue me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. Po, sa mahalaga na rin na ipahayag natin yung paghingi natin ng proteksyon sa Panginoon. Bantayan mo ang aking buhay, Panginoon, at ligtas mo ako. Huwag mo akong ipahiya sapagkat ako'y sa iyo nagkukubli. Yung ating refuge, kaya sa Kanya lamang tayo dapat humingi o umasa ng kaligtasan, ng proteksyon. Kaya napakalaga sa ating mga panalangin yung proteksyon na hingin natin sa Kanya. At paano natin ito magagawa? Sa letter C, openly and emotionally admit your sins to God. Katulad na sinabi sa Psalms chapter 38, verse 17-18, I am on the verge of collapse, facing constant pain, but I confess my sins. I am deeply sorry for what I have done. So, ito'y matawag nating isang pagpapahayag sa panalangin. Nasa gilid na ako ng pagbagsak. Ano ka na, sa dulo ng iyong PC, nakaharap sa patuloy na sakit o kasalanan. Ngunit inaamin ko ang aking mga kasalanan. Humihingi ako ng labis na patawad sa aking mga nagawa. So yun po yung napaka-emosyonal at napaka-hayag na masabi natin sa Panginoon yung ating kasalanan at pag-amin. Sinabi po sa Psalms chapter 51 verse 17, a broken and contrite heart, O God, you will not ignore. Ang isang nagdurusang puso at nagsisising puso, O Diyos, hindi mo pababayaan, hindi mo ahayaang mapariwara. Ganyan. So, purihin ng Panginoon at yung pangalawa po, sa pag-ibig ng Diyos, picture God's presence and action. Ilarawan po natin yung presensya ng Panginoon at yung kanyang pagkilos sa ating buhay. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Sabi po na Psalms 23, chapter 23, verse 1 and 2. Ang aking Panginoon, ang aking pastol, hindi ako mawawalan, hindi ako magkakaroon ng paghihirap. Pinahiga niya ako sa saganang pastulan o kalalagayan. Inakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Inilirawan dito yung lugar na kung saan ay nandoon tayo sa maaring sa Pangpang, maaring sa Bay, na malalangap natin yung sariwang hangin at makikita natin yung payapang karagatan. So,
peaceful yung kalalagayan na pinapakita sa atin. So ganun yung picture ni God, yung presence niya at yung action niya, napakabanayad at may kapayapaan. Sabi sa Psalms chapter 8 verse 1, O Lord our God, the majesty and glory of your name fills the earth and overflows the heaven. Sabi niya, O Panginoon, aming Diyos, ang kamahalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan ay pumupulo sa mundo at umaapaw sa mga langit. So napakasarap pong damhin yung kapangyarihan ng Panginoon, universal, overflow. Hallelujah. So atin pong mga bagay na ito. At ang pangatlo po ay see ourselves through God's eyes. Tingnan ng ating sarili sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos. Sabi sa Psalms 139, verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So ganyan po tayo kahalaga sa mata ng Panginoon. Isa tayong precious, isa tayong nilikha ayon sa kanyang bangis, ayon sa kanyang character. So tayo po ay precious sa mata ng ating Panginoon Diyos. So dapat lamang na purihin natin siya, magkaroon tayo ng tao sa kanya dahil ganun tayo nilikha. Sabi po sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Mahal kita, walang hanggang pag-ibig yung aking binigay sa iyo. Iginuhit kita ng may kaibig-ibig. So, ganun po inisinilarawan kung paano tayo sa mata ng ating Panginoon. At sinabi rin niya, keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings. Sabi po sa quote, he's never going to love us anymore or any less than he does right now because his love for us is not dependent on what we do. Hindi po sinasabi na yung pag-ibig ng Diyos ay base sa mga ginagawa natin. It's dependent on what He did at the cross. Yun po yung basihan, yung pagka niya sa cross ng Kalbaryo na dala ang lahat ng ating mga kasalanan para sa ating kaligtasan. Doon po nakabase ang pag-ibig ng ating Panginoon, yung walang hanggang pag-ibig niya. So, purihin po ang Panginoon. At ang pang-apat po ay patungkol sa strive for integrity and purity in our lives. Katulad na sinabi sa Psalms 101 verse 2-3, I will try to walk a blameless path, but how I need your help, especially in my own home, where I long to act as I should. Help me to refuse low and vulgar things. So ito po yung napakagandang pang-apat, is magsikap para sa integridad at kadalisayan sa ating buhay. So kailangan pong pagsikapan ang bagay na ito. At sinabihan tayo sa Psalms na gawin natin na lumakad sa isang walang bahid na landas, ngunit papaano ko kailangan ng iyong tulong. Kailangan natin
humingi ng tulong sa ating Panginoon at lalo higit sa ating pamilya, sa bahay natin, magkaroon tayo ng pagsusumikap, magawa yung gusto ng Panginoon para sa atin. Magkaroon tayo ng integridad, magkaroon tayo ng kabanalan, sa ating mga ginagawa sa ating pamilya. Katulad ng sinasabi niya, yung nararapat. At magagawa lamang natin ito, kung kaaga ng ating sarili, hindi natin makakayanan ito dahil na pa tayo sa ating blessed life, yung desire of the flesh. So, kailangan natin humingi, tulungan mo akong tanggihan ang mga ayag at mga masasamang bagay sa ating buhay. Yun po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kailangan natin humingi ng tulong sa mga temptation, sa mga gawain ng masama para sa ating buhay. At yung panghuli, mga kapatid, ito na yung huli, praise God with other people. Purihin ang Diyos kasama ng ibang mga tao. Nung ako'y bago-bago pa lang, nahihiya ako magsabi ng praise God, praise the Lord. Pero dahil doon sa mga kapatiran, doon sa mga pastor, sa mga overseer, na narinig natin, na nagsasalita sa atin na pag nagkwento ka, halimbawa, ay, kuya, na-impression po ako. Kasabihin niya sa harap ko, ay, praise God, purihin ang Panginoon. That time, parang naaasima pa ako. Pero sa lagi mo sa Panginoon, sa pagniig natin sa Panginoon, sa pakikinig ng kanyang salita, at sa pagbasa ng kanyang salita, ay nai-implant sa ating puso iyon. At tayo na mismo yung magsasabi na kapag may kausap tayo at nagsasabi ng halimbawa, kuya, pinagaling na po ako ng Panginoon. Ay, praise God, purihin ng Panginoon. Napakasarap na pakinggan ng Diyos na marinig yan sa atin na nagkakaroon siya ng kaluguran. So, the Psalms 34:3, let us praise the Lord together and exalt His name. Huwag po tayong mahiyang purihin natin. Purihin natin ang Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan sa pakikisalamuha natin sa mga ibang tao o sa ating pamilya mismo, mga member ng ating pamilya mismo. Amen? So, purihin po ang Panginoon at yan po yung ating pinagsagawan, yung maiksing kapahayagan ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga minamahal, sa kanyang mga beloved. So, sa conclusion po, ay ito lamang po yung aking maibabahagi. Take God with you wherever you go. Sa bawat saan man tayo pumunta, isama po natin ang Diyos. At kung lagi nga akong nagsasabi kay Ate Okel at sa mga ibang kapatid na halimbawa, mas pinuntahan ako, hinanap ako, saan pupunta? Nasaan ka na? Dito ako. Sino kasama mo? Hindi ko po sinasabing wala. Sinasabi ko kasama ko si Jesus. So maganda po i-practice yun. Magpapakita ka talaga na ang Panginoon na nasa iyong puso, ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa iyong buhay. Know that He is standing right next to you every time you speak to anyone. Dapat alam mo na siya yung nakatayo sa tabi mo tuwing kausap mo. Yung sino man. At interact with others in a way that will make God proud. Ipag-ugnay ka sa iba, sa isang paraan na upang malugod yung Panginoon sa iyong buhay o sa ating buhay.
Dahil since He knows all things, God sees your efforts to find Him. Dahil alam niya, ano, ang lahat ng mga bagay na nakikita ng Diyos, ang iyong mga pagsisikap na unahin siya, isik siya. Ano. So when you take the time to study, read your Bible, or pray for someone in need, those things do not go unnoticed in heaven. No? So napakahalaga po pala noon na nakikita pala ng Diyos sa langit yung ating mga ginagawa. Kaya dapat mahalaga yung maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbasa ng Biblia, yung magiging panalanginin, sumama sa mga nananalangin, sa mga prayer warriors, pang ipanalangin yung mga nangailangan, yung sarili, yung pamilya, yung bansa, yun po ay mga bagay na nakikita ng Panginoon sa langit. When your heart is pure to seek more of Him, you will find the answer you are longing for. So, ang po ay sumasagot. Kapag ang iyong puso ay dalisay, at hinahanap mo siya lagi, inuuna mo siya lagi, makakahanap ka ng mga kasagutan sa iyong mga hinahangad ng iyong puso. So, magpatuloy lamang po tayo na maranasan yung pag-ibig ng Diyos, the love of the Lord. At sumasagot siya sa lahat ng ating mga desire. Maaaring oo, maaaring hindi, o maaaring maghintay ka lang. So, hindi pwedeng walang sagot ang Panginoon. So, ganyan po yung paglilingkod natin sa ating Panginoon ng buong puso dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya tayo ay umibig sa kanya dahil siya ang unang umibig sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon at yan po nagwawakas yung salita ng Diyos na ating pinagsaluhan sa umagang ito, sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa maiksing pasasalamat, panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka, Panginoon, sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya naman, nais mo, tugunan namin ito ng iyong ng aming pag-ibig sa inyo, Panginoon, may kabanalan at may kapahayagan na Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay ay nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ay matanim ito sa bawat puso namin, Panginoon. Yung dakilang pag-ibig mo upang sa ganoon ay mamuhay kami, nakasama ka sa bawat imaymay ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu sa aming buhay. Amen. Praise God. Amen. Amen po. Amen. 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 Tayo po'y dadako sa Thanksgiving and Testimony at ang open po ang ating line at kayo po ay pwede yung magpahayag po ang bawat isa ng kanilang prayer request also po at pangunahan po tayo ng Deacon Jason mamaya sa prayer request po natin. Deacon, request ko rin po yung aking medical check-up sa Sunday
sa Apo. Baguedo, Erpan Baguedo. At yung L2. kay Dr. Alsheri. Check up po, Papacertified no? po ako sa work fitness ko. Safe travel na rin, di ko na. Apo, check up sa Airpan. Po. Salamat. Nag-text na po sa inyo, ano? Elder Tony? Kinonfirm naman po, meron naman po sa secretary ng doktor mismo, Dikon, meron daw. Apo. Salamat. Early booking pala yon kaya hindi na inano ng hospital. Okay po. Ano pa po, Elder? Thank you rin at nabigyan pa rin tayo ng slot. Salamat kay Sister Chrissy. Salamat. Easy pa, apa. Thank you, Deacon Jason. Okay lang po. Welcome po. Yun lang po sa akin. Sige po. Deacon Jason, yung prayer request pa namin sa Canada, yung sa visa namin, sana ay ma-approve na. Okay po. Then yung Thanksgiving nyo po yung resulta? And thank you na rin yung negative test ni Dad sa COVID test na okay na siya ngayon. It's God. Amen. Amen. And thank you so much, Brad Jason. Wala po yan. Wala po yan. Libre po yan. Okay pa. Purihin ng Panginoon. Praise God po. Tsaka yung visa. Okay po. Ako po, ang akin pong Thanksgiving, pag-iingat po ng Panginoon sa bawat isa at saka sa gawain ito. Ganun din po yung aking prayer po, kasi naglabas ng memo yung kumpanya na 1 month visa lang po yung i-release nila sa ngayon. Pag na-expire po yung 1 month visa at inabot ka po, sabihin na natin ng lockdown, mag-i-impose po sila ng automatic final exit. So, uurong po ako ng 2 buwan. So, magpaparebook po ako, Lord willing, mamaya. So, instead of next month po ng March 12, baka po mga first week ng June yung aking resume ng aking application ng bakasyon. So, yun po, kasi nga po, in-expect namin makakapag-request kami ng 3 months visa kung sakali na magsarado po, yung, halimbawa po, yung bansa natin magsarado ng papunta rito or pabalik. Meron pa sanang 2 months period. Pero hindi po ganun, ang nilabas po ng HR kahapon is since lahat po ng associate is 1 month vacation na lang lahat po, 30 days na lang lahat, equal. So, 1 month visa din po yung ibibigay. So, 30 days lang yung validity. At pag hindi ka nakabalik, automatic po, final exit ka. So, yun nga po, due to mga precautionary measure at protocols. So, nag-withdraw ako sa Lord willing. By that time po, tapos na rin yung ginagawang bahay. So, para po ma-set up ko din mabuti yung mag-iina doon. Kasi hanggang ngayon po, ando sila sa akin yung sister. So, yun po, kasama na lang po sa mga panalangin. Meron pa po? Deacon Jason, yung sa amin, yung pasasalamat sa pagkatapos o pagkagawa ng kwarto ng aming panganay sa Lolos. Kasi nangungupahan lang siya sa bahay ni Ryan. So hinati namin, pinagtikisahan nila yung kwarto. So natapos din. Ngayon, ang prayer request namin makapaglipat siya ng maayos mula doon sa inupahan yung bahay. Paglipat po sa kanyang kwarto.
sa bahay namin sa Malolos. Apo. Tapos, pagsama rin yung medyo nasakit yung balikat ni Ate Opel. Siguro dahil malamig dito, nakalimutan ako, naka-jacket, hindi ginawa ko eh. Malamig po ngayon? Dito. So, Malamig po din po dito, Rabig. baka yun yung dahilan ng ako ng kanyang pagpirot ng kanyang balikat. Apo. Salamat na rin dahil maganda na yung kasi na-i-move na niya ng maayos. Nasakit. So, kailangan natin na maibsan yung sakit niya. Umaling na ng tubo yan. Apo. Ano pa po? Sila Pastor Ale, tama natin. Apo. Ate Bergie. Ate Bergie. Ate Bergie, may bakasyon yan eh. Ate Bergie. Ako po yung sa wisdom po para sa mga anak kong dalawa, si Jade at si Vera po. Sila po yung nag-aayos nung dun sa pinapagawa po naming bahay na isa. At saka yung sa ano ba yung kukunin nila doon? Kasi araw-araw po silang lumalabas. Video ka ate, video. Nawawala-wala kasi po yung ano ko eh. Ganun po. Yung ano ko po, net ko po. Ay na signal sa palasyo. Opo. Sige pa. Amen. Si Ate Opel. Ate Opel. Alam pong balikat ko. Gumaling na. Tsaka yun po, isama natin sa panalangin po, yung comfort sa ating Pastor Aline at saka niyang family sa pagkawala po ni Nanay Mila. Pagsama rin pala din yung kapatid ko, yung aking Kang Mar. Continuous healing sa mild stroke. Under therapy na siya eh. Apo. Ano po pangalan na Elder? Marshall. Apo. Okay po. Okay na po? Amen. Amen. Okay po. Tayo po dadako na po sa ating mga panalangin para sa ating mga pasasalamat at sa ating mga prayer request. Tayo po yumuko at manalangin. Parang Diyos namin dakila banal. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa araw na ito. Muli, Panginoon, na pinagsama-sama niyo kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Kayo po ang maitaas sa aming mga buhay at ganoon din, Panginoon, sa inyong anak na ginamit, Panginoon. Salamat sa malayang sandali at patuloy kami, Panginoon, na lumalapit at humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Para po patuloy kami makalapit sa inyong pangalan, sa inyong presensya, sa inyong bisaya, sa inyong desire, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ganoon din sa mga blessings na patuloy namin nilalapit, Panginoon, at dinadilangan sa inyo, Panginoon. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid ni Elder Tony, O Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong mga kapatid na ginamit kay Sister Akisi, Panginoon, sa pagkakakuha nila, Panginoon, ng slot, Panginoon, para sa kanyang check-up. At ganoon din ang patuloy namin panalangin, Panginoon, nawa na maging maayos po ito. Mabigyan siya ng fit to work, Panginoon, at maging patuloy na daluyan ng biyahe at pagpapala ang kanyang trabaho. Ganoon din ang kanyang buhay, Panginoon, paglilingkod sa iyo. Patuloy niyo pong pakaingatan ang aming Elder Tony. Ganoon din po ang aming ate, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. At patuloy kayo po ang mag-ingat at umabay, Panginoon, sa kanilang mga anak sa Pilipinas, Panginoon. Ganun din
ang aming Teacher Par, Panginoon. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa inyong pinagkaloob na galingan, Panginoon, sa aming Kuya Jonathan. Patuloy kayo po ang kumilos, Panginoon, at salitaan niyo, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa buhay niyo, Panginoon, sa buong journey, Panginoon, ng kanyang pakikipaglaban, Panginoon, sa sakit na COVID. Alam po namin na kayo po ang kanyang kasama sa inyong mga panalangin. At patuloy, Panginoon, na kayo po ang magbalik lakas, Panginoon, at ganun din sa bawat isa, Panginoon, sa kanyang pagkakas. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang kanilang visa application sa Canada, Panginoon, sa inyong kalooban. Ito po mangyayari, Panginoon, sa inyong tamang panahon. Nawa ang inyong gabay, Panginoon, at ang inyong kagustuhan lamang, Panginoon, ng masunod, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nawa ang inyong pagkilos, Panginoon, sa releasing ng kanilang visa at sa pag-approve. Panginoon, sa aming Elder Ruben, salamat, Panginoon, sa pagkakatapos, Panginoon, ng lugar, Panginoon, para sa kanyang panganay sa Malolos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga taong ginamit, sa financial blessings, ganun din, Panginoon. Patuloy namin panalangin sa ligtas at maayos na paglipat ng kanyang panganay, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Ganun ang patuloy niyong paggabay at pamumuna, Panginoon, sa tahanan ng aming Elder Ruben. At nawa ang inyong pag-iingat sa bawat tao, Lord. Ganun din sa kanyang kapatid na si Kuya Marshall, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, ang inyong pagpapagaling, ang inyong pagpalang kamayan. Patuloy na humipo, Panginoon, sa naranasan niyang mild stroke na ito, Panginoon. Alam po namin na magiging magde-testify siya, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa patuloy niyang paggaling, Panginoon. Nawa ang inyong kalooban, ang masunod, Panginoon. Ganoon din sa aming Pati Ophel. Papasalamat po muna kami, Panginoon, sa magaling na maayos niya na paggagalaw ng kanyang balikat. Bagamat, Panginoon, na sumasakit po ito, Panginoon, ang inyong patuloy na paghipo sa aming Pati Ophel, Panginoon, sa kanyang naramdaman. Patuloy kayo po ang magbigay ng kalakasan at kagalingan sa kanya, Panginoon. Ganon din ang patuloy na mapapurihin kayo sa kanyang buhay, Panginoon. At pag-iingat, Panginoon, sa aming mag-asawang ito, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo, Lord. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo sa Ate Virgie. Patuloy na pagkalooban niyo po ng wisdom ang kanyang mga anak, Panginoon, na nag-aayos ng o nagpapacilitate ng pagpapatayo nila ng bahay, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa pang-araw-araw na pag-travel, Panginoon, at paglabas ng kanyang mga anak sa Pilipinas. Ganoon din po sa kanila ni Kuya Randy. Patuloy niyo po silang ingatan, gabayan sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At patuloy po kayo ang lumabay, Panginoon, sa buhay nila. Patuloy na mapapurihan kayo sa buhay ng aming Ate Virgie. At nawa ang banal na pagkilos, Panginoon, na nagbubuna sa inyo. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang aming Pastor Aline, ang aming Ate Marie, sa pagkawala po, Panginoon, ni Nanay Mila. Lord, comfort, Panginoon, ng ipagkaloob niyo sa kanyang sa kanyang puso, Panginoon. At ganoon din ang patuloy niyong pangunguna, Panginoon, sa aming Pastor Aline. Ganoon din sa sampu ng kanyang family, Panginoon. At nawa, alam po namin, nakasama po ninyo, Panginoon, ang aming Nanay Mila. Salamat sa buhay niya at sa patuloy niyong paggabay, Panginoon, sa sambahayan ng aming Pastor Aline. Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga plano. Ganoon din ang pag-iingat niyo sa aking mag-ina at sa pagpapatayo ng aming munting tahanan, Panginoon, na inyong pinagkaloob. Nawa, sa tamang panahon, Panginoon, natapos po ito ng kayo po ang nangunguna sa mga nagtatayo, Panginoon. At ganoon din sa aking bakasyon, O Lord, na patuloy, Panginoon, na kayo po ang kumikilos, Panginoon, bagamat maatras po ako ng pag-uwi, pero alam ko po ang inyong kalooban, Panginoon, ng pag-iingat. At patuloy, Panginoon, ang inyong plano ang
manaig, Panginoon, at hindi po ang bawat isa sa amin. Sa aming Pastor Levi, Panginoon, at sa kanyang family, ang inyong pag-iingat, paggabay at pangunguna, O Lord, yung patuloy niyong igawad, Panginoon, sa aming Elder Alex, sa kanyang pagpaprocess ng kanyang pagbabalik trabaho dito sa Jeddah, Panginoon. Patuloy kayo po ang humipo sa lahat ng tao, Panginoon, kayo pong gumamit para po sa tagumpay, Panginoon, ng kanilang mga plano, Panginoon. Ganoon din, ang mga kapatid, Panginoon, hindi po namin nakakasama sa anumang kadahilanan. Panginoon, patuloy niyo po silang hipuin, patuloy niyo po silang gabayan at nawa, Panginoon, sa mga susunod na araw. Kayo po ang aming makasama po namin sila na nagpupuri at sa gawain ito. Nawa ang patuloy niyo paggabay sa buong sambahayan, Panginoon, ng SKJ, ganoon din, Panginoon, sa knowledge and wisdom ng bawat isa, na kayo po ang aming pinaglilingkuran, Panginoon, at hindi po ang tao. Salamat sa malayang sandali. Kayo po ang aming tinataas, yung matamas pangalan sa tanong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Elder, pwede po, Ruben, sa ating pong closing benediction. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan. At sa pangyarihan po ng salita ng Diyos na ating nalig at pinitulayan, kapatid, tanggapin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya at pag ng Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ito natin ang tatlong amen. 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 Good morning po. Blessed thank you po sa bawat isa. Gutom na si Ate Lourdes. Nandito. Gutom ka na, Ate Lourdes. Hindi. Ayaw nga niyang mag-open ako dahil para lumakas ang signal. Nag-aagawan pag dalawang mobile lang iyon mo eh. Hina ang signal. Hi, Teacher Par. Hello, Jason. God bless po sa lahat. Kumusta dyan sa San Francisco Beach, Teacher Par? Malamig ba dyan? Kuya Jan. Nakalaya. Malaya na daw. Kaya po ng Panginoon. Ate Opel. God God bless. bless po. Pasal ka rito, Ate Opel. Ha? Pasal ka dito, dala ka ng pagkain. Opo. Opo. Bawa naman. Binatang. Tuyo. Amen po, ano? Amen. Bale, Elder Ruben, Elder Tony, pa-approve po ako nung ating support para sa ating Pastor Ali. Sige po. Gano po? Sa SKJ officer po natin i-approvean. Sige po. Na rin po ng Ay po, bye-bye. God bless. God bless po. Elder Ruben. Bye-bye po. Ate Ne, Teacher Par, Ate Virgie, God bless po. Virgie. Yes, thank you. Bye-bye po, Tito Opel. Elder Tony, bye-bye. Ingat po. Thank you, Brad Jason. God bless you, Teacher Par. Ingat po. God bless us all. Thank you, Lord. Bye-bye po, Elder. Ate, God bless. Kuya, Ingat po. sa lahat.